Proverbs chapter 18, verse 10. In the book of Proverbs chapter 18, verse 10, nandiyan na kayo? Okay, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Sa Tagalog, ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Ibig sabihin mga kapatid, na ang Diyos ay tunay na proteksyon at seguridad laban sa mga kapahamakan o sa mga bagay o sa mga sitwasyon na hindi maganda na kinakaharap po natin. So the title of our message for today, God is a strong tower. God is a strong tower. Hindi ko alam kung lahat tayo dito ay may pinagdadaanan. Sino yung may pinagdadaanan as in? Isa? Okay. Kadalasan sa atin, meron tayong iba't ibang pinagdadaanan. Hindi lang natin nakikita kung may pinagdadaanan ba yung kaibigan natin. Hindi lang natin nakikita kung may pinagdadaanan yung kapatiran po natin. Pero kadalasan lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan. May mga araw na okay ang lahat, di ba? May mga araw na parang langit ang ating nararamdaman. Pero may mga araw din na parang gumuhuna ang ating mga mundo. Mayroon tayong problema sa ating pamilya, mayroon tayong problema sa ating kapaligiran, mayroon tayong problema sa trabaho, mayroon tayong problema sa kalusugan, at mayroon din tayong sariling problema sa ating mga sarili. So sa ganitong sitwasyon mga kapatid, ang tanong, kanino tayo tatakbo sa panahon na ganito ang nararamdaman, na ganito ang nararanasan natin? Kanino tayo tatakbo? Kanino tayo lalapit kapag ganito ang sitwasyon ng bawat isa? Sa verse po na binasa po natin mga kapatid, may tatlong bagay po na katotohanan na nakita natin dito. Una, the name of the Lord is not just only name. Ang pangalan ng Diyos ay hindi lang basta pangalan. Sa Biblia, ang pangalan ay hindi lang basta itawag. Pero sa Biblia mga kapatid, ang mga pangalan nila ay may mga kahulugan. Di po ba? May mga kahulugan ang kanilang mga pangalan. At tulad ni Abraham, ano ang kahulugan ng pangalan ni Abraham? Father of many nations. Si Joseph, ano ang kahulugan ng pangalan ni Joseph? God will increase. Si David, kahulugan ng pangalan ni David is beloved. Ganon din si John, God is gracious. Si Peter is rock. No? Si Peter is rock. Si Stephen, crown. Sino si Stephen? Ito yung na-murder, yung binato nila. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, kahit binato siya, hindi pa rin siya sumuko, hindi pa rin niya pinagkanulo ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. The first martyr of the Bible. Si Hannah, favor or grace, at si Esther, star. At marami pang ibang pangalan sa Biblia na may mga kahulugan. So kapag sinasabi din natin ang salitaw, ang pangalan ng Diyos, hindi lang tayo nagsasalita basta ng isang pangalan. Ngunit ipinapahayag natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Na kapag binabanggit natin ang pangalan ng Panginoon, ipinapahayag natin, idinideklara natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang pananampalataya, parang sinasabi din natin na ikaw ang Diyos ko,
Ikaw ang may kontrol at ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Amen? Ang pagtawag sa Panginoon ay isang pagsuko at pagtitiwala. Tinatanggap natin kung sino siya sa buong buhay po natin. Sa pangalan ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang karakter, sumasalamin sa kanyang kapangyarihan, at sumasalamin sa kanyang mga dakilang ginawa sa buhay po natin. Sa Psalms chapter 20 verse 7, Psalms chapter 20 verse 7, sabi dito, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord. Sa Bible, ang chariots at horses ay sumisimbolo ng lakas ng hukbo o kaya military power. Ito rin ay sumisimbolo ng seguridad at kapangyarihan. Pero sa mundo na ginagalawan natin, ang horses and chariots ay maaring sumisimbolo. Ito ay pwedeng pera, pwedeng trabaho, pwedeng koneksyon, pwedeng posisyon, pwedeng sariling talino o sariling kakayahan. Ngunit, well, hindi naman masama na magkaroon tayo ng mga ganitong bagay. Pero, dapat hindi sila ang pinag-focusan ng ating tiwala. Amen? Na kapag mayroon tayong maraming pera, ay hindi dapat doon tayo nagtitiwala sa ating pera. Hindi dapat tayo doon nakarely, doon sa marami nating pera. Dahil mga kapatid, ang tunay nating lakas at seguridad ay wala sa kung anong meron tayo. Amen? Ang tunay nating lakas at seguridad ay wala sa kung anong meron tayo, kundi kung sino ang Diyos na pinanghahawakan natin. Amen? Kung sino ang Diyos na pinanghahawakan natin. Dahil kapag nawala ang pera mo, kapag nawala ang pera ko, hindi pa rin nawawala ang Diyos. Amen? Kapag naubos, kapag iniwan tayo ng mga tao, kapag iniwan tayo ng ating kapatiran, kapag iniwan tayo ng ating mga kaibigan, ang Panginoong Diyos ay hindi niya kailan tayo iiwanan. Amen? At kapag nauubos ang lakas natin, ngayon pa lang, kumikilos na ang Panginoong Diyos. Siya ang nagre-renew, siya ang nagpapalakas sa atin sa bawat araw. Amen? Kaya huwag tayong mag-rely, huwag tayong magdepende sa kung anong mayroon tayo, sa kung anong kakayahan nating gawin, at sa kung mga kayamanan natin. Amen? Kundi magdepende tayo, magtiwala tayo sa Diyos, na buhay na walang katulad, na pinaglilingkuran ng bawat isa. Bumikilos ang Diyos sa buhay po natin with His power upang palakasin tayo sa kabila ng ating kahinaan. So, man without God is nothing. Amen? Man without God is nothing, but God without a man is still God. Sarap pakinggan, ano? God is still God. Na kahit walang tao sa buhay ng Panginoon, nananatili pa rin siyang Diyos. Pero kung tayo ay walang Diyos, walang-wala tayo. We are nothing. Again, kapag tinatawag natin ang pangalan ng Panginoon, sinasabi natin, hindi ako aasa sa sarili ko, hindi ako aasa sa mundo, kundi aasa ako sa kapangyarihan, ang tiwala ko ay nasa Panginoong Diyos. Amen? At ang pangako na ito ay pangako na dala ng pangalan na hindi tayo pababayaan at iiwanan ng ating Panginoong Diyos magpakailanman. Amen. So pangalawa, yung una, the name of the Lord is not just only name, and pangalawa, the name of the Lord is a strong tower. Okay. The name of the Lord is a strong tower. Ang toro ay hindi lang ordinaryong gusali. Hindi lang ordinaryong gusali. Ito ay sumisimbolo ng kaligtasan
lakas at protection. Kapag may digmaan, panganib o kaaway, ang mga tao, ang una nilang pinupuntahan ay yung torre. Kasi yung torre, nandun sa taas mataas, at hindi siya madaling abutin ng kalaban, hindi siya madaling abutin ng kaaway. So sa madaling sabi, ganito rin ang Panginoon sa buhay po natin. Siya ang matibay na torre. Siya ang matibay na torre, siya ang ating sandigan na hindi maggigiba. Amen? Siya ang ating tanggulan araw-araw. Hindi siya nagbabago at hindi niya tayo iiwanan sa gitna ng laban. Amen? So kapag ang mundo ay nagiging magulo at mabigat, mga kapatid, meron tayong pwedeng takbuhan, ang Panginoon mismo. Kaya kapag ang buhay po natin ay magulo, kapag ang buhay po natin ay walang katahimikan, meron tayong isang lapitan, meron tayong isang takbuhan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya kung tayo ay nakakaramdam ng pagod, tumakbo tayo sa Diyos. Amen? Kapag tayo ay nakakaramdam ng kahinaan, tumakbo tayo sa Diyos. At kapag tayo rin ay nakakaramdam ng takot, ganun pa din, sa Diyos tayo tatakbo. At kapag tayo ay nasasaktan, tumakbo tayo sa Panginoon. Sa katunayan, hindi sinabi ng Biblia na kapag Kristiyano na po tayo ay hindi na tayo mapagod, hindi na tayo matakot, at hindi na tayo masaktan. Ngunit, pero ang malinaw na sinasabi nito ay kung saan o kanino tayo lalapit at tatakbo sa tuwing maranasan natin ang pagod, sa tuwing maranasan natin ang takot, at sa tuwing maranasan natin o kaya nasasaktan ang ating damdamin. Sa Diyos tayo tumakbo, sa Diyos tayo lalapit. Sabi sa Psalms chapter 46 verse 1, Psalms chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So sa panahon ng problema, hindi huli ang Panginoon. Hindi malayo ang Panginoon. Kundi siya ay present sa sa gitna ng ating pinagdadaanan. Hindi siya absent sa panahon na tayo nahihirapan. Siya ay present sa gitna ng ating pinagdadaanan. So kung hindi maganda ang sitwasyon natin, lumapit tayo sa Diyos na siyang matibay nating torre. Sa Kanya may kaligtasan at sa Kanya may kapahingaan sa atin pong mga puso, at sa Kanya may kapayapaan na ating maramdaman. So David, alam na po natin ang istorya na nung pinabagsak niya si Goliath, no? Nung pinabagsak niya si Goliath, hindi siya umasa sa sarili niyang lakas, di ba? Hindi siya umakas sa sarili niyang lakas, umasa siya sa pangalan ng Panginoon. Amen? Nagtagumpay siya, hindi dahil malakas at magaling siya, kundi dahil makapangyarihan ang Diyos na kanyang pinanghahawakan. Mga kapatid, minsan parang si Goliath ang ating mga problema, di ba? Parang si Goliath ang ating mga problema na napakalaki na parang imposible na talunin po natin o kaya imposible na pagtagumpayan po natin, mga kapatid. Pero ang Diyos ay mas matibay, mas dakila, mas malakas kaysa kay Goliath. Amen? Dahil ang Diyos natin na ating pinanghahawakan ay siyang Diyos na makapangyarihan. Pero kapag nararanasan natin ang mga ito at kapag tatakbo tayo sa ating Panginoong Diyos, walang imposible sa pangalan ng Panginoon. Amen? Walang imposible sa pangalan ng Panginoon. Hindi tayo mag-iisa at siya ang makikipaglaban sa atin. Amen? Sino nakaalala sa istorya ni Jehoshaphat? Diba dapat si Jehoshaphat ang makipaglaban sa mga Amorites, pero
kumilos ang Panginoon, siya mismo ang kumilos at nakipaglaban in behalf of them. Kaya sa atin pong mga pinagdadaanan, sa atin pong mga problema, tumakbo tayo sa Panginoon, ilagak po natin sa Panginoon, at siya ang makikipaglaban para sa atin. Amen? Upang sa ganun ay makamit po natin, magkaroon po tayo ng katagumpayan. Dahil sa ating mga pinagdadaanan, hindi natin kayang talunin ang ating mga problema. Ang Panginoon lang, ang Panginoon Diyos lang ang may kaya na gumawa ng imposible para sa atin. Okay? So, pangatlo ang huli, the name of the Lord is powerful. Una daw, the name of the Lord is not just only name. Pangalawa, the name of the Lord is a strong tower. And the last one is, the name of the Lord is powerful. Walang makahigit sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus na magligtas. Amen? Hindi ito opinyon ng tao, kundi ito'y katotohanan na ipinapahayag ng Diyos. Katotohanan na ipinapahayag ng banal na kasulatan. Sa Acts chapter 4 verse 12, Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ibig sabihin, walang ibang pangalan, walang ibang paraan, at walang ibang pwedeng tao na pwedeng magbigay ng tunay na kaligtasan para sa atin, si Jesus lamang. Amen? Ang Panginoon Jesus lamang ang pwedeng magbigay sa atin ng tunay na kaligtasan. So, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng kaligtasan. Ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng kaligtasan. Siya ang nagligtas sa atin from the bondage of sin and death. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali natin, kahit gaano kalaki ang pagkakasala natin, ngunit mas malaki ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen? Mas malaki ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, kaya niya tayo iniligtas. Ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng pag-asa. Ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng pag-asa. Kapag ang mundo ay puno ng kawalan ng pag-asa, His name reminded us na may bukas pa. Amen? May bukas pa na may plano pa ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At hindi pa tapos ang istorya ng buhay po natin. Amen? Kaya Lord is our living hope and all aspect of our life. Siya lang ang tangi po nating pag-asa sa bawat sandali, sa bawat aspeto ng buhay po natin. Ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng kapatawaran. Ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa ngalan ni Jesus, hindi lang na tayo pinapatawad, kundi pinalalayan niya pa tayo. Amen? Pinalalayan, yung kinanta natin kanina, malaya. Pinalalayan niya pa tayo. Hindi lang na tinatakpan ang ating mga kasalanan, ngunit binoburatan niya. Amen? Binoburan niya at hindi na niya alalahanin pa. Wow! What a great love of God. Hindi na niya alalahanin pa. So kapag pinatawad na ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi na niya alalahanin pa. Sabi sa Isaiah 43:25, Isaiah 43:25, gayon man ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. Hindi na niya alalahanin hanggang nalagitin, dagiti basil tayo, nalpas man nga pinakawan, kat saan man nalagitan kakabsan. Siyang naglinis ng lubusan sa ating kasalanan,
lubusan niya tayong hinugasan upang ang bawat isa ay maging malinis sa paningin ng Diyos. Amen? Ang bawat isa ay maging malinis sa paningin at sa harapan ng Diyos. Isa pa, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus ay pangalan ng panibagong pag-asa. Pangalan ng panibagong pag-asa. Panibagong simula, hindi panibagong pag-asa tapos na pala yun. Kahit ilang beses tayong bumagsak mga kapatid, kahit ilang beses tayong bumagsak, kahit ilang beses tayong na-failed sa mga plano natin, sa pangalan ni Jesus, may pagkakataon pa tayong magsimula muli. Amen? Kaya mayroon tayong kasabihan na failure is not the end, but it is the beginning. Amen? Kaya kapag tayo nadapa, let's arise and go forward. Amen? For the power of the name of our Lord. Meron tayong pagkakataon na magsimula muli kung saan tayo nadapa sa ating mga buhay. Sa Romans chapter 10 verse 13, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So nakapag tayo tumatawag sa pangalan ng Panginoon, hindi lang siya nakikinig, kundi siya ay kumikilos din. Now the question is, sa panahon na tayo may pinagdadaanan, sa panahon na tayo may problema, sa panahon na tayong lugmok sa mga problema mga kapatid, saan tayo tatakbo? Saan tayo tatakbo kung mayroon tayong mga problema? Sa tao ba? Sa social media? O sa Panginoon? Sa bagay, hindi sinabi ng Bible na mali ang humingi ng tulong sa ibang tao, di ba? Dahil minsan ginagamit din ng Diyos ang ibang tao para tulungan tayo. But it's clear na pinapaalalahanan tayo ng Diyos na una at higit sa lahat, anumang sitwasyon po natin, sa Kanya tayo tatakbo, sa Kanya tayo lalapit. Amen? Dahil siya ang pinanggagalingan ng ating lakas, siya ang pinanggagalingan ng ating karunungan, at siya rin ang pinanggagalingan ng mga kapayapaan ng ating pong mga puso. Kaya sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5, Proverbs chapter 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala tayo, mag-rely tayo, magdepende tayo sa Panginoon. Na kapag ang Diyos ang una nating tinatawag, kapag ang Diyos ang una nating tinatakbuhan, mas nagiging malinaw ang direksyon. Mas nagiging malinaw ang direksyon, mas kalmado ang puso, at mas nagiging matatag ang pananampalataya ng bawat isa. Amen? Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon ay tapat. Ang ating Panginoon ay maawain. Ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Ang ating Panginoon ay mapagmahal. At sa kanyang makapangyarihang pangalan, may kaligtasan, may kapahingahan, at may katiyakan. He is our strong tower in every season of our lives. With God by our side, there is hope, direction, and blessing every single day. He is with us through every challenge and victory. Amen? God is with us through every challenge and victory. Hindi tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan ng ating Panginoon. But in every single seconds in our life, He is with us. Amen? Maraming salamat sa pakikinig. And let's go to our Holy Communion.